hindi dapat uuwi ng maaga si Lira. Pero napilitan siyang umuwi dahil biglang nagkaproblema ang sistem sa trabaho. Pagpasok niya sa bahay, may kakaiba siyang naramdaman. Tahimik, pero hindi normal ang katahimikan. Pagtapat niya sa hagdan, napansin niyang bukas ang ilaw sa kwarto. "Arvin, andiyan ka?" tanong ni Lira. Walang sumagot, pero may mahihinang tunog. Parang paggalaw ng kama. Umakyat si Lira ng dahan-dahan. Narinig niya ang mahinang tawanan ng isang babae. "Huwag kang ngang malikot, Arvin," sabi ng babae. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lira. Hindi pwede. Baka nagkakamali lang ako," bulong ni Lira sa sarili. Lumapit siya sa pintuan, doon niya narinig ulit, "Shh! Huwag ka masyadong maingay," bulong ni Arvin sa babae. Pagbukas ng pinto, hindi na kinaya ni Lira. At doon niya nakita si Arvin, walang damit pang itaas, pawis, gulat na gulat. At sa likod niya, may babaeng nagtatakip ng kumot. "Lira? So, totoo pala," sigaw ni Lira. Hindi sumagot si Arvin. Hindi rin nakatingin si Lira sa babae. Nakatingin siya sa asawa niyang parang hindi na niya kilala. Nanahimik si Arvin. Nanahimik ang babae. Tanging paghinga lang nilang tatlo ang naririnig. "Lira! Nagkamali ako. Please, pakinggan mo muna ako. Ano ba bang paliwanag ang kailangan ko? Nakita ko na," banggit ni Lira habang umiiyak. Tumayo ang babae, mabilis, hindi makatingin kay Lira. "Pasensya na, ayoko makasira." Sabi ng babae kay Lira, "Hindi ikaw ang sumira, siya." Hindi na nagsalita ang babae at tuluyang lumabas. Naiwan ang kataimikan, mas mabigat kaysa kanina. "Gaano nakatagal, Arvin?" "Lira," sabi ni Arvin. "Gaano katagal?" Galit na sumigaw si Lira. Napalunok si Arvin. "Mga 2 buwan na," sabi ni Arvin. Napatingin si Lira sa sahig at nagdidilim ang paningin sa sama ng loob. "Binigay ko lahat, Arvin. Bahay, pangarap, oras, pagod. Hindi ko alam na may iba ka na pala." "Lira, hindi ko sinasadya. Nadala lang." "Nadala? Ganun lang ba kababa ang pagsasama natin? Isang pagkakamali lang lahat?" Napaatras si Arvin. Hindi niya akalaing mas masakit ang boses ni Lira kaysa sa anumang sigaw. Hindi na kinaya ni Lira. Tumulo na ang luha niya. "Arvin, bakit hindi mo man lang sinabi kung may problema tayo? Bakit hindi ako ang pinili mong kausapin?" tanong ni Lira. "Na-pressure ako. Lagi kang pagod. Lagi kang abala sa trabaho. Parang wala ka ng oras sa akin. Hindi mo ba alam para saan ko binagawa yon? Para sa ating dalawa." Tumitig si Arvin sa sahig. Wala siyang sagot. "Arvin, hindi ako perpekto, pero hindi ko kailanman ginawa ang ginawa mo." "Lira, please, ayokong mawala ka. Pero pinili mo nang mawala ang tiwala ko." Kinuha niya ang bag. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero alam niyang hindi siya pwedeng manatili. Lumabas si Lira ng bahay nang hindi lumingon. Si Arvin naman ay naiwan. Nakaupo sa gilid ng kama na ilang minuto lang ang nakalipas ay masaya pa siya. Pero ngayon ay impyerno na. "Lira, patawad!" sigaw ni Arvin. At doon nagsimula ang kwento, hindi ng pagtatapos ng pagmamahalan nila, kundi ng pagharap sa tunay na sugat na sila mismo ang lumika. Pagkaalis ni Lira, napaupo si Arvin sa sahig. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapaniwala sa sarili. Ang kamay niya ay naninginig habang hawak ang una na kanina lang ay parte ng kanyang kasalanan. Ano ba itong gawa ko? Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Tinititigan lang niya ang pintong sinarhan ni Lira.
at doon niya naramdaman ang bigat na dati ay tinatakbuhan lang niya. Si Lira naman ay nasa bahay mang best friend niyang, si May. Lira, sure ka bang ayaw mo munang kausapin si Arvin? Sabi ni May. Hindi ko kaya, May. Masakit pa. Pero mahal mo pa siya, di ba? Hindi sumagot si Lira, pero ang katahimikan niya ang naging sagot. Kinabukasan, maaga pa lang, pumunta si Arvin sa trabaho, pero wala siyang focus. Paulit-ulit ang alaala ng gabing nahuli siya. Hindi niya nakinaya. Umuwi siya ng maaga, dumiretso sa kwarto at kinuha ang isang kulay asul na kahon. Nandoon ang mga lumang love letters nilang dalawa, mga photos, ticket sa unang date nila. Bakit ko sinira lahat ng to? Pabulong ni Arvin sa kanyang sarili. Humagulgol siya nang hindi niya mapigilan. Hindi nagtagal, nalaman ng nanay ni Lira ang nangyari. Tinawagan niya si Arvin. Arvin, ano bang ginawa mo? Anak ko, sinaktan mo! Sigaw sa telepono ng nanay ni Lira. Tita, nagsisisi na po ako. Sana noon pa, hindi ngayon, at ibinaba ang tawag. Mas lalo siyang nagilty sa ginawa niya. Kinabukasan, naglakas loob si Arvin. Puntahan si Lira sa bahay ni May. Pero hindi niya kayang kumatok. Nakatayo lang siya sa labas. Pinagmamasdan ng ilaw sa bintana. May dala siyang envelope. Kontrata ng counseling at letter of apology. Hindi siya pumasok. Iniwan niya ang envelope sa gate. Lira, kaya kong magbago. Para sa'yo. Pabulong ni Arvin sa sarili. Kinabukasan, nakita ni Lira ang envelope. Pinag-isipan niyang mabuti. At kinagabihan, tinawagan niya si Arvin. Arvin, natanggap ko. Lira, please, kahit isang pagkakataon lang, kausapin mo ako ng maayos. Tahimik si Lira ng ilang segundo. Magkita tayo bukas. Sagot ni Lira. Nagkita sila sa isang maliit na parke, yung unang lugar nilang pinuntahan noong boyfriend-girlfriend pa lang sila. Paglapit ni Arvin kay Lira, agad niyang nakita ang bigat sa mga mata nito. Lira, hindi ko hihilingin na kalimutan mo agad, pero babawi ako. Araw-araw, oras-oras, kahit gaano katagal. Arvin, nasaktan ako. Sobra. Pero hindi ko kayang kamuhian ka ng tuluyan. Napaluha si Arvin. Mahal kita, Lira. Hindi ako titigil hanggang mapatunayan ko ulit. Nagdesisyon silang mag-usap gabi-gabi. Hindi perfect, marami pa ring luha, marami pang tanungan at minsan ay napapatigil sila dahil hindi pa healed ang sugat. Pero sa bawat pag-uusap, Lira, okay ka lang? Tanong ni Arvin. Sinusubukan ko, Arvin, pero gusto kong subukan dahil mahal kita. Unti-unting gumaan ang loob ni Lira at unti-unting napapalitan ng pag-asa ang sakit. Isang gabi, nagpaalam si Lira kay May. Uuwi muna ako sa bahay. Hindi pa ito ibig sabihin na okay na talaga, pero gusto kong makita kung kaya o. Pagdating niya, nakita niyang inayos ni Arvin ang buong sala. Simple lang, pero malinis. May nakahandang pagkain. Thank you sa pagbabalik. Masayang bati ni Arvin. Napangiti si Lira kahit konti. Huwag mo akong i-pressure, pero nandito ako dahil gusto kong subukan ulit. Lumipas ang mga linggo. Madalas silang nag-uusap, naglalakad, nagluluto, at unti-unting ibinabalik ang mga bagay na nawala. Hanggang isang gabi, habang naglalakad sila sa dating parke, Arvin, may gusto akong sabihin. Ano yon? Sagot ni Arvin. Huminga si Lira ng malalim. Pinapatawad na kita. Nanlaki ang mata ni Arvin, sabay tumulo ang luha. Lira, salamat. Hindi ko sasayangin to. Pangako ikaw lang. Ikaw lang palagi. Hinawakan ni Lira ang kamay niya. Simulan natin ulit, pero mas totoo.
mas totoo kaysa noon. At sa ilalim ng ilaw ng poste, sa parke kung saan nagsimula ang kwento nila, ay muling nabuo ang pag-ibig na muntikan nang mabasag. Pinili nila ang isa't isa. Sa huli, mas malakas ang pag-ibig kaysa sa pagkakamali.